sa mga sandaling ito, binabati ko po kayo ng Happy New Year. At nawa sa buong taong ito ng 2024 ay maging matagumpay ang bawat isa. Maranasan natin yung pagpapala ng Diyos at yung pag-iingat ng Diyos sa buong buhay natin. Sa loob ng isang buong taon. So sa kapangyarihan at pasensya ng Diyos, sa kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon ay ingatan nawa tayo ng Diyos sa araw-araw na ating buhay. Ang content po natin ngayon ay tungkol po sa year 2024 Biblical Revelation. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay ating makikita ang year 2024 ating makikita sa chapter at verses ng Bible na inihahayag ng Diyos ang kanyang salita sa atin. So ito yung magiging gabay natin sa ating buhay kapag tayo ay sumampalataya. So ito ay binahagi ko dahil ito ay ibinigay ng Diyos. So naalala ko yung vision noong 1996 na habang ako nakaluhod na nanalangin noong panahon yun ay binuksan ng Diyos ang aking spiritual na mata at pinakita niya sa akin ang isang nakaupo sa kanyang tronong ginto na ang kanyang mukha ay napakaliwanag tulad ng araw, napakasinag. At ang kanyang damit ay hanggang dito at hanggang bukong-bukong o sakong ng kanyang paa. At habang aking pinagmamasdan, ang kanyang buhok ay tulad sa ginto na umindayog sa ihip ng hangin. At meron siyang ibinigay sa akin na habang ako nakamasid sa kanya, inunat niya ang kanyang kamay at merong inabot na ugis tinapay na kulay ginto. At nang ito'y aking tanggapin, ito'y aking isinubo. At habang ginakain ko ito'y spiritually, muli pagtingala ko, naroon na naman ang kamay inabot. Ngunit nung ito'y aking inabot, hindi na para isubo sa aking bibig, kundi sinalo ng aking kaliwang kamay at ipinabahagi. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay magbibigay ng kanyang salita upang ipamahagi. So dito, ang sino man na tanggap sa tinapay na ito ng salita ng buhay, ng salita ng Diyos, ay mapalad. Sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. At ang tatanggap nito, yung may gutom at may uhaw sa mga bagay ng Diyos. So, kung ikaw ay walang gutom at uhaw sa mga bagay ng Diyos, maaari mong isang tabi ang tinapay na ito na inaabot sa'yo. Ngunit kung ikaw naman ay may gutom at uhaw sa mga bagay ng Diyos, ang tinapay na ito, ang salitang ito ng Diyos ay para sa'yo. Habang ako nagtatanong sa Diyos, sa Holy Spirit, na ano ang magiging takbo ng buhay, ano ang mga mangyayari sa buhay na ito, sa ating bansa, sa personal nating buhay, sa taong ito ng 2024. At ang Diyos ay nagbigay ng mga salita.
At ang salitang ito ay ating isa-isahin na ang content po natin is the pathway of faith and the path of life. Ang daanan, ang pasilyo ng pananampalataya at ang daan ng buhay. So dito, ating tunghayan ang Exodus. Ang Exodus 20, verse 24, dito ating makikita yung sinabi ng Diyos sa Exodus. Ayon dito sa aking Bible, meron po tayong digital Bible, ito yung nasa cellphone, yung Bible apps, at meron din po naman tayong written word Bible. Dito ating makikita ng sabi sa Exodus 20 verse 24. Sabi ng salita ng Diyos, mismong bibig ng Diyos ang salita, ang sabi niya, in all places where I record my name, I will come unto thee, and I will bless thee. Yung word na minutes ay pagtatala ng mga pangyayari na napag-uusapan during meeting o during conference. Ang ibig sabihin ng Diyos dito sa salitang ito ng in all places where I record my name, I will come unto thee and I will bless thee. Ang ibig sabihin ng Diyos dito ay mga lugar na kung saan siya ay pinag-uusapan. Mga lugar na kung saan inihahayag ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng Diyos Ama, ang pangalan ng kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, at ang pangalan ng Holy Spirit. Tandaan po natin na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas. Yan ay ayon sa mga Gawa, chapter 4, verse 12. Walang ibang pangalan ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. So, dapat malaman natin at magkaroon tayo ng gutom at uhaw na uusapan natin, ibabahagi, ihahayag, ipapahayag ang salita ng Diyos na nagtataglay ng plano at layunin. At ang sabi ng Diyos sa lahat ng dako, sapagkat buong mundo tumatawag sa pangalan ng Diyos. Depende sapagkat may Diyos na nagpakilala pero hindi tunay na Diyos. Ngunit itong Diyos nating pinag-uusapan sa video natin ay ito yung ayon sa Jeremiah chapter 10 verse 10. Ang Panginoon ay tunay na Diyos at buhay na Diyos. So, tunay at buhay na Diyos yung ating pag-uusapan. Upang ating maranasan na sa buhay na ito, sa pagsulong sa mga sunod na mga araw, sapagkat ito yung unang araw ng January 1, 2024. So, mahaba ang panahon ibinigay ng Diyos at kailangan nating malaman yung mga lugar na kung saan ang Diyos paparoon. Ang sabi ng Diyos, saan man ang 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan ay naroon ako sa kanilang kalagitnaan. So, ang ibig sabihin, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagtitipon. Ang tinatawag dito is online gathering. Kapag ikaw ay nanood ng video patungkol sa nagbabahagi ng salita ng Diyos, you are gathering with Jesus. We are gathering with God. He is in our midst. Siya ay sa ating kalagitnaan at ang sabi niya,
in all places where I record my name, I will come unto thee and I will bless thee. So ito'y promise ng Diyos. Darating siya at tayo'y kanyang pagpapalain. So ito isang pangako na kailangan nating gapin sampalatayanan at hingin nating maranasan. Sa pagsulong sa buhay na ito ng year 2024, kailangan nating malaman ang sinasabi ng Proverbs chapter 20 verse 24. Sabi dito, man's going are of the Lord. How can a man understand his own way? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang lakad ng mga tao ay mula sa Diyos. Kapag ang tao may bahagi ang Diyos. So kung walang bahagi ang Diyos sa buhay ng isang tao, walang bahagi ang Diyos sa kanya. Ang Diyos ay hindi makakapagtakda kung ano yung dapat lakaran ng tao. Lakaran ang katawiran at kabanalan ng Diyos sa buhay na ito. Kaya nga man's going are of the Lord, how can a man understand his own way? Paano daw natin malalaman yung ating sariling daan, sariling takbo ng ating buhay kung wala ang Panginoon, kung wala ang Diyos sa buhay natin? Hindi natin maunawaan. At napakahalaga na ating malaman na kailangan natin kasama ang Diyos sapagkat ang salita ng Diyos sa Proverbs 12 verse Proverbs chapter 14 verse 12, ang sabi, there is a way which seemeth right unto a man. Meron daw daan na nilalakaran ang mga tao na akala ng tao ay tama. Kaya nga, kapag kaganoon ang konsepto natin na ang ating isipan ang nagtatakda na ito'y tama para sa akin, ito dapat mong gawin, ito dapat mong lakaran, na hindi ugnay ang salita ng Diyos, na walang kinalaman ng Diyos sa buhay natin, ang sabi dito, but the end thereof is the way of death. So napakalaga pala na sa taong ito ay mamumuhay tayo na meron tayong kaalaman, pangunawa, gutom at uhaw sa mga bagay ng Diyos. Kaya nga, sa buhay natin, ang Diyos ay laging may second chance. Nagbibigay ang Diyos lagi ng second chance sa buhay ng tao. Sa una, mapilyor tayo. Sa una, sa labanan ng buhay na ito, madapa tayo, masugatan tayo. Pero habang taglay pa natin ang hininga na meron tayo sa buhay na ito, ang Diyos ay titindig at ititindig tayo upang tayo magpatuloy sa tawag na itinawag niya sa atin. Kaya nga, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So, tingnan natin. Isa sa mga dapat nating makita sa taong ito. Isa sa kumikitil, nagdadala sa kapamakan, nagdadala sa kamatayan, ang masamang gawain. Kaya nga, dito ipinapakita ng Diyos sa atin. Kailangan nating magpasya, kailangan mulat yung ating mata, mulat yung ating kaisipan. Anong daan? Saan patungo itong daan kung saan ako nakatayo at lalakaran? Dito makikita natin na kung sa taong ito, ang magiging kasama mo, akayin ka tungo sa kamatayan, sa kapahamakan, akayin ka nito sa bisyo, sa droga. Ang droga, ang magiging dulo niyan ay pagkawasak, pagkasira, at hantong ito sa kamatayan kapag ito'y nasubrahan. So dito natin makikita na ang mga bagay na ito, ang gawain lahat ng kasamaan, ito'y na magdadala sa tao sa kamatayan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos,
There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So, paano natin malaman yung daan ng buhay? John 14:6 ang sabi, Jesus said, I am the way. Ako ang daan, sabi ni Jesus, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So dito makikita natin na kailangan natin si Jesus Christ sa buhay natin. Kailangan natin siyang sampalatayanan. Kailangan natin siyang pagtiwalaan. Nasasabihin natin, Lord, sa taong ito ng 2024, pinapayagan kita maghari at maggabay sa buhay ko sa buong taong ito at sa mga susunod pang mga taon. Hindi ko alam ang daan ng buhay, ngunit sinabi niyong salita, ikaw ang daan, ang buhay. Ikaw ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang daan patungo sa presensya ng Diyos Ama. Ikaw ang daan tungo sa aking kaligtasan. Kaya nga, Jesus said, I am the way. Dito, kailangan nating magpasya na maging bahagi ng ating buhay si Jesus Christ. Sa kanyang mga salita, tayo ay magkakaroon ng gutom at uhaw na kapag tayo tumunghay sa Bible. So meron din tayong, sa panahon ngayon, meron tayong makukuha na Bible sa pamagitan ng apps sa ating cellphone. Magda-download tayo ng apps ng Bible upang maging handy para sa atin. Ngunit huwag po natin kalimutan na dapat meron tayong Bible. Sapagkat ito ay ready o handa kapag may hinanap tayo na salita ng Diyos. Sapagkat sa digital, paano kung malubat tayo? Malubat yung ating cellphone. So, kailangan natin na meron din tayong written word na Bible para once na dalhin tayo ng Holy Spirit upang ituro niya sa atin upang ating malaman kung ano ang plano at layunin ng Diyos sa buhay natin, ay madali natin makita. Sapagkat ang Bible ay anumang oras pwede natin buklatin. Hindi katulad ng Bible apps, digital Bible, na kapag inabot ka ng lubat ng iyong cellphone, hindi mo na mabubukas. Suntayin mo pa yung oras para makapag-charge at muli mabuhay. Ngunit kung may Bible ka, always ready ka na makinig sa tinig ng Diyos. Always ready ka na malaman ang salita ng Diyos. Always ready ka na malaman kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat sa Isaiah, sinasabi sa Isaiah 53 verse 6, ito yung ugali ng tao. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. So ito yung buhay ng isang tao na wala siyang ugnayan sa Diyos. Tulad siya sa isang tupa na naligaw, na pumipihit saan man paroon sa gusto niya. Ay lakad niya. Ngunit sinasabi ng salita ng Diyos, kapag ganun yung ating ginawa, ayon sa Isaiah 53 verse 6, tayo ay mapapahamak. So nawa sa mga salita ng Diyos ay nabuksan yung ating isipan na sa taong ito napakahalaga ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay buhay, pagpapala, pag-iingat, pagliligtas, at pagtugon sa lahat ng ating pangangailangan. Ilayo niya tayo sa disgrasya at kapamakan, yung ilayo niya tayo sa sakit at karamdaman, yun ay isang pagpapala ng Diyos. Isang magagandang bagay na ginagawa ng Diyos
at gagawin ng Diyos sa mga taong sa Kanya ay nagtitiwala. Kaya nawa sa taong ito ng 2024, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Sapagat ang sabi ng salita ng Diyos, langit at ang lupa ay mapaparang, datapwat ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Taong ito, nawa ang Diyos magbigay sa atin ng gutom at uhaw. Sapagat sabi niya, magpapadala ako ng gutom at uhaw, hindi ng tinapay, hindi ng tubig, kundi ng salita. Sabi ng Lord, sa Amos chapter 8 verse 11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not the famine of bread, nor a thirst for water, but of the hearing of the words of the Lord. So nawa, sa taong ito, tumugtog at manuktok si Jesus sa puso mo. Sabi ni Jesus, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at nanunuktok. Ayon sa Revelation chapter 3 verse natin. Revelation chapter 3. Revelation chapter 3, sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus, sa 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him and will sup with him and he with me. So dito naman, sabi ni Jesus sa kanyang salita, siya nanunuktok. Kung yung siyang pagbubuksan, kung yung siyang bibigyan ng pagkakataon, kung yung siyang bibigyan na pakinggan ang kanyang sinasabi, makinig sa kanyang tinig upang malaman ang salita ng Diyos, upang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos, upang magkaroon tayo ng gutom at uhaw na hanapin natin ang Diyos. So mapalad ang tao na binigyan ng Diyos ng gutom at uhaw sa kanyang salita. Sabi niya, magpapadala siya ng gutom, hindi sa tinapay, sabihin hindi sa pagkain. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin, sinusupply ng Diyos ng ating pangangailangan. Ibinibigay ng Diyos para tayo makabili ng pagkain. Binibigyan tayo ng Diyos ng trabaho para kumita. At yan ay kaparaanan ng Diyos upang masustain ang buhay. So dito, sa kabila man ng anumang mangyari sa ating mundo kapag ang Diyos ay kasama natin. Kapag kataglay natin ang pangako ng Diyos, sabi niya, sa lahat ng dako kung saan ipinapahayag ang kanyang pangalan, darating siya at pagpapalain. Nawa, pagpalain ng Diyos ang bawat isa na makapanood ng video ito. Pagpalain ng Diyos ang iyong buhay, alisin ng Diyos ang sakit at karamdaman, pagpalain ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong tinatangkilik, pagpalain ng Diyos ang saganang bunga, pagpalain ng Diyos ng saganang ani ang iyong sinasaka, pagpalain ng Diyos ang iyong negosyo, pagpalain ng Diyos ang lahat mong tinatangkilik. Sapagkat ang Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, I will bless thee. As long as you are in tune, you are in the flow of the Holy Spirit, ang Diyos ay 100% pagpapalain ang buhay ng tao na laging may gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Part sa buhay natin ang mga pagsubok. Part sa buhay natin ang mga honors ng buhay. Ngunit tingnan natin ang Matthew 7. Ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ng ating Panginoon Jesus, na kung tayo ay may pananampalataya at
nakikinig at ginagawa natin alinsunod sa mga salita ng Diyos, tayo ay tulad sa nagtayo ng isang pundasyon na tahanan sa ibabaw ng bato. Dumating ang pagsubok, dumating ang unos, dumating ang ulan, dumating ang baha, at nanatili na hindi natinag sapagkat iningatan ng Diyos ang bahay na yun. Iningatan ng Diyos yung pananampalataya na yun. Ngunit kapag hindi daw natin siya pinakinggan, hindi natin siya sinunod ang kanyang salita ng sabi, tulad sa isang mangmang nagtayo sa buhanginan, dumaan ang ulan, unos, baha, tinangay. So dito natin makikita na kapag kasama natin ang Diyos, nawa sa taong ito ng 2024, sumama tayo sa Diyos. Hindi yung tayo ang samahan ng Diyos. Tayo ang dapat sumama sa Diyos. Sapagkat hindi natin pwedeng sang-ayunin ng Diyos sa gusto nating lakaran, kailangan nating sumang-ayon sa Diyos. Siya ang daan, kailangan natin siyang sundan. Nais natin ang pagpapala ng Diyos. Sabihin natin, Panginoon, bigyan mo ng gutom at uhaw ang aking puso. Buksan mo ang aking spiritual na pakinig na magkakaroon ng pagnanais, makinig, marinig ang inyong tinig. Sa ganung paraan, ipapakita ng Diyos ang ating buhay. Buhay na may plano at layunin ang Diyos. Nang maunawaan ko ito, na sa buhay na ito, ilagay ng Diyos si Moses sa kamay ng anak na babae ni Paraon upang ang anak na ito ni Paraon ay maging protector Moses. At ibinigay ng Diyos ang Haring Paraon kay Moses upang magawa ni Moses ang mga bagay na inilagay ng Diyos sa buhay niya. Binigay ng Diyos si Daniel sa kaharian ni Nebuchadnezzar ng Babylonia. Gang kay Darius, gang kay Cyrus. Sapagkat si Daniel, kailangan protektahan ng Diyos ang buhay niya. So meron siyang affair, meron siyang trabaho, gampanin, tungkulin sa mga kaharian na kung saan siya naroroon, at meron din siyang gampanin patungkol sa mga bagay ng Diyos. So ang ibig sabihin nito, bibigyan tayo ng Diyos ng kahalintulad ng mga pangyayari. Na meron tayong magandang trabaho, magandang sweldo, at kapag hindi natin nalaman kung ano yung plano at layunin ng Diyos, kakalimutan natin ng Diyos na enjoy natin ngayon yung maganda yung trabaho mo, maganda yung sahod mo. Ngunit minumulat tayo ng Diyos na si Daniel ay ganun ang ginawa niya dahil may layunin ang Diyos kay Daniel. Ang si Daniel bilang may tungkulin sa kaharian ng Babylonia, ng Persia, pero mayroon siyang tungkulin sa Diyos na tinatanggap niya ang kapahayagan ng Diyos at ipinapahayag niya. Kaya nga, sa pamagitan ng ganung kapahayagan, malalaman natin yung buhay natin may layunin. Ano man yung sitwasyon natin, ano man yung trabaho natin na panghanap buhay na trabaho natin, ano man yung gampanin natin sa buhay na ito, kailangan natin makita, maunawaan na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, na may banal na plano at layunin.
Nawa sa video natin ito ay napagbalak tayo. Nawa ang Diyos ay magbigay ng gutom at uhaw sa ating mga puso at isipan, sa ating espiritu, kaluluwa at katawan, upang ating malaman kung ano ang kanyang kalooban para sa atin. Nawa sa taong ito, pagpalain tayo ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng hinahawakan ng ating mga kamay. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng tinatangkilik ng ating mga kamay. Pagpalain ng Diyos ang ating mga buhay. Bigyan kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Ang yung subscribe ay napakalaking bagay upang makapagpatuloy tayo sa ating pagbabahagi ng mga salita nito ng Diyos. Sa Diyos ng papuri, subscribe na po. God bless. Philippines.